In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinin ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo kung magkasala ang kapatid mo. Pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito rin lumapit sa iyo at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon. Dagdagan pa ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlakimban lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong na ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Tito at sa paggunita kay San Martin ng Dos Obispo. Sa ating Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang seryosong pagtanaw sa mga pagkakasala at ang pagpapahalaga sa kapatawaran. Mula sa paalaala na hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ipinapakita ni Jesus na may mga pagkakasalang may mas malalim na implikasyon, lalo na sa mga maliliit o mga walang kalaban-laban. Ang pagbibigay diin sa pag-iwas sa pagiging sanhi ng pagkakasala ay mahalaga, lalo na sa ating makabagong konteksto, kung saan ang mga bata at kabataan ay madalas na nakaka-experience ng iba't ibang uri ng impluensya ng tukso. Sa kabila ng mga pagkakasalang nagagawa ng ating kapwa, ang panawagan ni Jesus na magpatawad kahit sa paulit-ulit na pagkakamali ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagmamahal na tabag. Sa paghingi ng mga apostol ng dagdag na pananampalataya, itinuro ni Jesus na kahit ang munting pananampalataya ay may kakayahang magdulot ng malalim na pagbabago. Ang imaheng ito ng butil ng mustasa ay paalaala na sa kabila ng ating mga takot at kakulangan, may kapangyarihan ng ating pananampalataya
kapag ito ay inialay natin sa Diyos. Sa unang pagbasa mula kay Tito, pinapahayag ang kahalagahan ng magandang pamumuhay at pagiging tapat sa mga itinuro ng Diyos. Ang mga katangian ng isang mabuting pinuno ng simbahan na inilarawan ni San Pablo ay naglalaman ng mga prinsipyo na nararapat nating isabuhay bilang mga Romano Katoliko. Kabilang dito ang katapatan, pagtuturo ng mabuting aral at pagkakaroon ng malinis na pagkatao. Halimbawa sa kasalukuyang panahon, sa panahon ngayon, ang mga isyu ng hindi pagkakaintindihan, walang tiwala at pagkakasala sa lipunan ay lumalabas. Halimbawa, ang mga balita tungkol sa mga hindi makatarungang pagtrato sa mga tao, lalo na sa mga marginalized na grupo, ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging mga tagapagtanggol ng mga walang kalaban-laban. Bilang mga Katoliko, mahalaga ang ating responsibilidad na ipakita ang pagmamahal at habag. Hindi lamang ang ating mga kakilala, kundi pati na rin sa mga hindi natin kilala. Ano ang maaari natin gawin? Una, pagpapatawad. Sa ating mga komunidad, simulan natin ang pagsasanay ng pagpapatawad. Maglaan ng oras upang makipag-ayos sa mga kapatid o kaibigan na nakasalungatan. Pangalawa, pagsuporta sa mga mahihirap. Maaari tayong mag-organisa ng mga programang pangkomunidad na tulong sa mga nangangailangan tulad ng feeding programs o distribution ng mga basic needs. Pangatlo, pagsasagawa ng mga pagtuturo. Magsimula ng mga grupo ng pag-aaral sa Biblia upang palawakin ang ating kalaman at pananampalataya na tumutulong sa ating pagtugon sa mga isyu ng moral at spiritual sa ating lipunan. Pangapat, pagsasagawa ng mabuting halimbawa. Ipakita ang mga katangiang itinuro ni San Pablo kay Tito. Maging tapat, responsable, at makatarungan sa ating mga gawain. Sa ating pagsunod kay Jesus at sa kanyang mga turo, isinasabuhay natin ang ating pananampalataya at nagiging ilaw sa ating kapwa na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mundo. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan
ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!